It's your boy again, Sisiu ni Pedro, back with a new video. Part 3 of the series, which we tackle, pre, the individual subjects na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Here we go, third episode. Bagong lahat, you are first year, pre. First sem. And nag-aaral ka kahit saan man yan, basta nag-i-engineering ka, tol. Ang video na to is for you, par. Topic natin, pre. Ano pa ba? FEMA, par. FEMA. The Fundamental Engineering Mathematics, pre. One of the most crucial things that you must learn para magtuloy-tuloy ka sa journey mo as a engineer. Ano ba tinuturo dito sa FEMA, pre? The first half of FEMA is algebra and the second half is solid mensuration. Par, pag di mo alam to, pre, ito yung subject, pre, na magdi-decide kung gaano katagal ka sa engineering. So, I'm keeping the old format, pre. Kung napanood mo na yung last video, and if hindi pa, panoorin mo na, pre, andyan na yun. And yun nga, pre, I'm keeping the old format, which is first we'll tackle my experience, second the tips, and the third one is what I have learned on this subject. So let's head on, pre, my experience. Ayun na, par, FEMA, ano ba experience ko dito sa FEMA, pa? Yun na lang, sabihin ko sa inyo yung moment na kung saan gumuho ang aking mundo. Oh, ayun. Ayan, first quiz, pre. Ito yung first quiz na pinakamalala para sa akin. Alam mo bakit? Oh, pre, yung score ko, par. Kung sa kalwan, pre, nakakatawa. Yun yung oras na minahal ko yung subject, pre. The first quiz. Dito, pre, ito yung first quiz na nagpaiyak sa akin. Kasi ganito yun, pre. Ang prof namin dito, pre, si Sir Lan. Ganito ang rule niya, pre. Basta may solution ka, pre, may 1 point ka. Ang nangyari sa akin, pre, yung point ko lang, pre. Yung solution ko lang. Solution lang yung tao. Yung may check sa akin, pre. Masakit yung bar. Bale, pre. Anong nangyari sa akin nun? Ako yung 3 points lang. Ayun. After ng first quiz na yun, pre, ang daming bumalik sa akin. Nag-relapse ata ako. Umiyak ako nun, pre. Tapos sinabi ko, pa, parang di ko na po kaya yung engineering. Yeah. Sinabi ko sa ate ko, ate, mukhang second sem, ate, mag-e-doc na lang ata ako. Woo! And guess what, pre? We still here. Ano yung nangyari sa akin, pre? Na-low moral ako, pre. First quiz. Doon na tayo, pre. Move on na tayo sa tips. Tuturo ko sa inyo yung tips, pre, na nagpa-survive sa akin sa subject na to. Number 1 na tip, pre. Gamit na gamit sa lahat na tip. Practice. Woo! During yung first quiz na yun, trinay ko mag-solve, pre. Yung mga pinapasolve ng sir. Kasi nakakatuwa, pre. Kasi si sir, after ng subject namin, after ng discussion, pre, nagbibigay siya ng mga practice problems. Yun yung mga tinatry namin i-solve. Kwento ko na lang rin, malast trip ko ng nitong mga panahon na to ng first year ako. Sa Botolan ako nakatera. Cool ko na sa iba. Ay, naglalakad ako, pre. Balik tayo dito. Experience to. May experience. Balik tayo dito. Ayun, par. Naglalakad ako pa uwi. Trinay ko. First time ko maglakad. Alam niyo ba ginagawa ko nun, pre? Kada hinto ko ng street light, hawak ko clipboard ko. Nagsasolve ako, men. Dahil sa first quiz na yun, men. Talaga, lahat, relax, pre. Try ko i-solve lahat doon. Naglalakad ako sa kalsada nun, pre. Para akong baliw. Tapos, may hawak na clipboard. Nagsasolve kada hinto. Yun lang. Yan. Mag-practice ka, pre. Yun yung first tip ko sa'yo. Practice lang ng practice talaga. Kahit sabi ko, uy, sinabi mo na yun nung kaluan eh. Yun, totoo kasi, pre. Practice makes improvements. Yun. Practice makes improvements. So, second tip, ask for help, pre. Hindi nakakamatay yan. Hindi nakakamatay. Ang nakakamatay, pre, yung mag-overthink ka mag-isa. Tapos, mali-mali pala ginagawa mo. Huwag ka mahiya magtanong, pre. Yun yung ginawa ko, pre. Tanong lang ako ng tanong kay sir. Ginulo ko buhay niya, pre. Alas 12, pre. Nagbe-message ako, sir. Sir, tama ba yung ganitong ko, sir? Sir. Nakakatawa yung reply na sir sa akin, eh. Ganito yung sabi sa akin, sir. Kaya, sumipag ako mag-aaral nun. Sabi niya sa akin, tama na yung ginagawa mo, sir, eh. Pero dito, medyo mali ka na dito ang part na to. Tapos, dahil dun sa mga bagay na yun, pre, dahil sa pagpo-point out ni sir ng mga bagay nun. Talaga, pre, natutunan ko yung mga bagay na nami-miss out ko madalas and sobrang laki ng tulong sa akin yun, pre. Siguro kung hindi ako nagtanong kay sir, siguro ligaw-ligaw pa rin ako kasi nagpa-practice ka nga para matuto. And the thing is, hindi ka naman perfecto, hindi mo naman alam lahat ng bagay. And kailangan mo pa rin ng tulong ng ibang tao. Kung wala ka naman luxury na ganun, kung hindi ganun kabait yung prof nyo. I love you, Sir Lance. Ang bait-bait mo, sir.
Kung hindi kagaya ni Sir Lance yung prof mo, pre, na hindi ka makapagtanong, try mo, pre, sa mga tropa mo. Find friends, pre, na kasama mo sila nagre-review kasi matcha-challenge ka dun. Minsan may mas matalino dun sa group na yun. Ano pa magagawa mo, pre? Tanungin mo ng tanungin. Ayun, tanong mo siya ng tanungin. I believe either way, beneficial yun, pre. Kasi nare-refresh siya and at the same time, natututo ka. Kaya maghanap ka ng tropa mo matalino. Yun, move on na tayo, par. So what I have learned. What I have learned. Ayun na, what I have learned. Number 1, pre, hits different sa akin. Avoidance won't fix problems. Nandip naman yun, bas. Eventually, applicable siya sa lahat. Pero in this subject, pre, avoidance don't really fix a problem. So, simula nung elementary ako and high school ako, I avoided those problems. Lalo na yung algebra, pre. Hilong-hilo ako sa XYZ dati. Kung may nakikita akong XYZ, ayun, I leave it blank. Kasi, pumapasa naman ako eh. Actually, honor student ako. Alokot. I'm such a joke. Ay. Uno student ka tapos namamat challenge ka mag. Pero di ko alam algebra, man. College ko lang natutunan yung algebra. I'm such a clown. Ay. Okay. Yun talaga yung pre. Ganun yung buhay. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa akin. Mga teacher ko noon. Nagtiwala sa akin. Kahit nasa ako malaking joke. Nakapag-ipon na po ako. Dahil doon, may extra baon ako pag nilalaban. Mali yung mali yung motivation ko. Baon driven. And yun, pre, avoidance won't fix your problem, pre. The thing is, pwede kang tumakbo. Pero at the end of the day, pre, you'll never outrun your problem, pre. Andyan lang siya. And one day, makakahanap ka ng dead end. And you are now facing off with your problem. Sad reality of life, pre. You won't outrun your problem. Sabi natin, you're trying out fun things para makalayo sa problema mo. Pero after nun, pre, after nung magala, after nung mga laro na ginagawa mo para hindi isipin yung problema mo, andun yung, alam mo yung relapse moment na andun yung problema, pero nasa harapan mo pa rin yung problema. And it hits me diff, pre, kasi sobrang dami kong tinakbuhan, lalo-lalo na technically math, pre. Tinakbuhan ko yung math. Lokot lang ang buhay ko kasi nag-engineering ako. Ayun, hinarap ko lahat ng math, pre. Ayun naman. I see improvement. So, don't avoid things, pre. Face them off. And if you're struggling with this, pre, I'm telling you right now, kahit paunti-unti, I believe, pre, yung problem mo na yan, one day, pre, mag-accumulate yung mga practice mo, yung problema mo, pre, hindi na siya magiging problema. Kaya, don't avoid it. Face it off, pre. I know kaya mo yan. And the other lesson, pre, that hits me diff on this subject is, pagkasamahin ko na sila, pre, humility and acceptance. Paano ba to execute, pre? I know, pre, meron kang, tiwala sa stock knowledge mo, pre. Yun nga, pre, if you keep relying on your stock knowledge, pre, you'll be stuck in college. What a line, bar! Woo! Humility is a great thing, pre. Kasi it allows you, pre, to open up. It allows you to become a sponge. Nung natutunan kong tanggapin na kulang ako and I have to make effort, pre, to really understand those things na may pagkukulang ako. And nabago rin yung perception ko sa study habits. Now, I don't underestimate study habits. It will really keep you sa track mo in your life din, pre. You'll understand na may mga bagay na kailangan mo tanggapin. Kasi, pre, if sobrang taas pa rin ng pride mo, one day it will break your spirit, pre. Kagaya nung sa akin nung first quiz moment ko, pre, na talagang na low moral ako nun. It is devastating para sa akin yung nangyari na yun. Pero at the same time, it's a blessing na na-realize ko, pre, na ang dami ko pa palang pagkukulang. And I have to fill that up. To fill myself up. To become a better version of myself. Ganun pa rin naman, pre. I'm still working on myself. I know there are still a lot of things na may matututunan pa talaga ako. And ayun na, to build ourselves in our own ways. And yun, pre. So, ayun na, FEMA. The conclusion of FEMA. Sabihin ko na lang din, parang gusto ko na rin lumipat sa ibang genre or, I mean, tackling other subjects, hindi lang sa engineering. I know, pre, marami pa akong to offer in this platform and, ayun, help me rin. Comment din kayo na easy content din yun.
Kung may matanong kayo, di ba? Malay nyo, one day, di ba? Parang radyo na lang tayo dito. Sumasagot-sagot ng mga tanong, mga kwento, ganun. Sabihin natin yung mga point of views natin. Uy, di ba? Baka naman. Gusto ko i-continue to. Natutuwa ako dito sa journey na to. Kasi matagal ko na talagang gusto mag-talk, gusto ko mag-podcast. And, yun. We are thinking minds, friend. Sayang naman kung di natin in-exercise. Gusto ko lang rin talaga magkwento ng mga experiences ko dito, even though para tayong baliw dito na nagsasalita mag-isa. Na sobrang ingay ng paligid ko, pre. Ayun lang. Support this journey, pre. Marami pa tayong i-offer dito. Abangan nyo lang talaga. And share nyo sa mga tropa nyo. Ano ba yung mga gusto yung mga topics? Like, ganito na lang, pre. Gagawa na ng mga video na sa tingin ko, pre, ma-exercise ko yung freedom of speech in the sense na hindi rin naman ako mababaril. It's your boy, Sisiu na Pedro, pre. Nag-iwan ako katagang. I love you guys. Peace.